Hello, what's up guys? Welcome back to Goodbye Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time we're gonna talk about Flip Top Pakuda versus MR Industria. At ito nga pala ay requested ni sino ba mo nag-request na ito? Nasabi ko na nakaraan eh. Si Juby Ignacio nagpapa-request niya ito pala. Sino pa ba? Si Noodles 13, yo boss, what's up? Pakuda versus MR Industria next ha. Gawin na natin to na makarami tayo. Okay, sino pa ba? Si Errol Kenny Uhay. Yan, sabi niya. Sino pa ba? Yun lang yata. Pakuda. Si Tetsu Play, sabi niya, Pakuda versus MR Industria, boss, plan pa shoutout na rin from Mindanao. Salamat. Nagagalit pa sa akin dito, conspiracy theories ang puta. Pakailan meron kayo sa mga trip. May trip ako eh. Pinapakailaman ko ba sa trip ninyo? Papashoutout nga pala si Papi Choi M4B. Shoutout bro. Sabi niya ganun. Aba, yun lang yata. Sabi na comment, ang strict mo naman sa choke. Guys, tigilan nyo na nga ako sa mga pure music harmony. Tumigil ka nga sa mo, kabaduyan mo. Magsasabihan mo pa ako na strict ako. Talagang strict talaga ako. Ang dami ko nang pinagbigyan na nag-choke. Pinapanalo ko pa dati. Hindi na pwedeng ganun. Binabayaran kayo para mag-perform. Kung libre lang, pwede kayong mag-choke-choke dyan. Pero kung ngayon binabayaran kayo, kailangan talaga gawin yung trabaho ninyo. Si Mike Libres yan, Pakuda versus MR. Tigilan nyo na maging mga balimbing dyan na gusto binibaby pa kayo. Hindi. Porque paborito ninyo. Oo nga, si Tipsy D. Favorite ko yun eh. Tingnan nyo kung gaano ka-bias kay Tipsy D. Pero pinatalo ko sa second round. Wala nang basta pag choke ka talaga. Wala nang pa. Shoot. Ganun pa. Dahil dito. Meron dito nagpapashoutout eh. Saan na ba rito? Saan na ba dito yung nagpapashoutout? Meron dito nagpapano eh. Yan lang yata. Tuloy natin guys para makarami tayo guys. At ganun pa man, maraming salamat sa mga dito para nakantabay. Tigilan ko na muna yung masyado kasi 2 minutes na yung intro. Bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko. May music producer in California. No, massive therapist naman. Master practitioner ng applied psychology. Gawin natin guys para makarami tayo. Let's get to it. Pakuda versus MR Industria. Di ko na gagawin yung buong intro kasi ang dami ko nang shout out. Marami na akong nasayang na oras. Gawin natin guys. Pakuda versus MR Industria. Tapusin nyo yung video. Check nyo yung description. Hey! 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 Natatambakan ako ng mga request guys. May sisingit din ako yung gagawin natin sa SB19 tsaka kay hopefully siya na yung siya yung makatalo sa akin para matapos na tong issue na to. Yung pakiramdam, parang binalik ako nung huling-huling pakusganay na laban namin ni Zero R. Na paglapag pa lang namin, minefields pa lang, nararamdaman na yung lakas ng paparating para ngayon o para inabukasan. Yun yung pakiramdam ko. Given na si MR noon pa lang may sulat talaga siya na imagery. Talagang out of this world talaga yung mga sulat niya. So, mas lumakas pa siya ngayon na mas naging effective siya image mas lumakas niya in terms sa delivery niya. Mas naiintindihan siya lalo na okay sa akin yung mga ganyan basta wag lang masyadong corny kasi minsan corny din eh. Yun nga, si Puko dati tinalo niya yung mga tropa nga pricing. Tandaan niya palagi nasa fax meaning at message tayo. Basta hindi ewan ko masusuriin nyo naman guys eh. Susuriin nyo din. Pero hindi yun yung iniisip ko eh. Hindi ko iniisip yung sasabihin niya, iniisip ko sasabihin ko. Ginawa kong preparasyon na
Same as usual naman. Siguro magkakatalo lang sa punto. Yun yung mangyayari ngayon, yung punto lang. Pero in terms sa imagery, try natin na pantayan. Pero hindi ako makaka-assure. Pero try natin mamaya. Pinipilit ko na yon. May ingredients ako na iba pa na mas malasahan pa nila para patuloy yung paglamon nyo sa letra ko. Yun, Utol MR, sana maging classic to. Pinaghandaan kita. Sana walang slip up sa ating dalawa. At enjoy natin to para sa Davao at para sa ating dalawa. Kukuda, ibigay natin lahat. Kahit yung sobra pa. Good luck sa atin. Excited ako para sa buong kabuuang pyesa kung paano natin gagampanan ng pagiging Ilang isang minuto ba? battle MC at manunulat Data 8 minutes haba. Diba? sa harap ng entablado. Sa taas Siguro ang ulitan yung at sa video, baba. guys. Flip top, Pagusgaray 8, dito pa rin, Davao City. Pampitong laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Flip top ang ingay para sa parating natin laban. Next is Cash mobile gaming at syempre shoutout sa lahat ng mga represent collab. Ito bagong series na ilalabas din sa Flip Top official merch. Ang mga MC collab naman, silipin nyo yan, may mga iba pang disenyong parating. At lahat ng mga kasama natin na bumiyay papunta dito, mga iba't ibang merch, mga represent collabs at shoutouts din syempre palagi, high minds. At sa kanan ko, Cagayan de Oro City, represent para Nagpapa-shoutout nga pala si ang pangalan, Yoko Sambrano na Dongga. Sabi niya, Sir Plan, pa-shoutout, yun lang. sa inyo, mag-iay tayo lahat para ay Fukuda. Sa Oros, Magupa, Aragol. At sa kaliwa naman, Cavite represent para sa inyo at nanggaling pa siyang Jensen. Mag-iay tayo lahat para ay MR Industria. Ang totoo, Nanalo ko ito si MR, pinili niya mauna. Si Fukuda, tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin, Pagusgaray 8, unang banat. Fukuda. Davao game? Okay? Tang ina, na-miss ko to. Enigma! Uprising! Once again! Pucha, that's whack. Halatang hindi ka predictable gumawa ng match up. Ba't di na lang kaya ikaw? Ang inang to? Pang ilan ka na ba? Sa uprising, tila di ko na mabilang. Bilang kabilang sa uprising, ikay hinirang. Bilang pambawi sa binilang na libingan. Sa iyong mga kabilang, ikay magkakabilang. Iiwanan kita bilang labilang. Tang-inang wordplay yan, no? Ikaw, isa ang magkakaroon ka ng kabilang sa isang libingan. Tang-inang yan, dami. Ang ganda ng intro ni Fukuda, putang ina yan. Kabilang, iwan kitang labilang. Tangina yan. Ina, hitsura pa lang at labilang. Tang ina, hitsura pa lang, alam na nating nagsasabu. Giyang na giyang, mukha kang Zaitong level 2. Ano sa tingin mo? Sasabayan kita sa lalim? Kung ang agos na dala mo, kaya kong lakarin. Kaya kong hamakin. Kaya kong mamain. Welcome to Battle Rap! Hayaan yung kausapin ko ang industriya natin. Remind ko lang, nasa Battle Rap tayo, Mar. One-on-one yung usapan. Huwag mo kong pakitaan ng letrahan na pang-orphan na pwedeng i-adapt sa kalahatan. Madugo kang ang sumulat, pero hindi dumugo ang iyong sinulatan. Katipunan blood compact, sarili mo lang ang iyong sinugatan.
Wow. Matatalinghagang mensaheng letrahan nag-uumpugan. Ganyan ka magsulat, pero di mo kayang itapat sa harap ng yung tunay na katapat. Nakakaintriga ka lang pakinggan, pero hindi ka pambatil. Industriya ka pa naman, pero di marunong gumawa ng angle. Wow. Kasi ngayon, Bars, anong- punta tinulugan, no? Industriya ka pa naman, pero hindi ka marunong gumawa ng angle. Yung industriya kasi, ang daming sumasalamin dun eh. Yung industriya, pwede mga building. Industriya, parang sumasalamin din yun sa idea ng collective na na nangyayari sa isang society. Industriya naman yung parang kinapapalooban ng maraming yung maraming sinasakupan na kung ano mga nangyayaring basta ganun guys, maraming meaning ang industriya eh. Pero ring industriya na parang isang syudad na maraming mga gusali, tas walang angle, parang nilagay lang, tas hindi maayos yung pagkaagawa. Napakalaking bagay nun. Ibig sabihin parang nagpapaka-industriya ka pero hindi mo makita kung yung tamang anggulo, o para makita ka ng tamang saan mo ilalagay yung sarili mo talaga sa buhay-buhay. Pero di marunong gumawa ng angle. Kasi ngayon, anong gagawin mo? Haharap ka sa camera. Kakausapin mo yung apo ng apo ko. O kakausapin mo yung matandang ako na naging lolo na ng apo ko at isang apo ko at basta ang gulo. Ang dami mong gustong kausap. Kung si Plasma nanghuhugot ng bituka, ikaw nanunulat ng alaala. Para masabing advance, kinakausap yung hinaharap. Inuunahan ang kaganapan, pero sa kasalukuyan, hindi ka pagganap. Kung galing ka mang hinaharap ungas, Bars yung din yun, Ebar doon, Yung sabi niya, porque kinakausap mo yung future na ako, kaya alam mo advance ka na. Eh dito sa kasalukuyan, hindi ka pagganap, hindi ka pahubog, hindi ka pahinog, 'di ba? Nagmamadali ka, parang nagko-compensate ka dahil lack ka sa kakayanan na kausapin ako ng harap-harapan sa kasalukuyang ito. Kaya nagre-rely ka doon sa hinaharap na akala mo advance ka. Kasi yung hinaharap hindi naman sumasagot eh. Sino bang nakakaalam ng merong hinaharap? Kahit sino, pwede ko sabihin sa hinaharap, ganun. Pero at the end of the day, yung hinaharap hindi makakasagot sa iyo. Bagay na mula kay Pukuda. hindi pa tulog. Kung oras mo pa atras, ito'y time bomb, ikay bunga ng sabog. O sabog sa droga, itong puta. Industriya, sanay sa usok, itong bunga. Makikita sa harap, yaong ebidensya. Industriyang pabagsak na yung sistema. Bawat linya kumukonekta, bawat rima sa rekta, hasain ang hasain hanggang sa maging bolo na tong letra. Gamitin ang gamitin, direkta sa yung tenga, kada saksak magiging musika. Rinig mo bawat pyesa, aalis at babalik na para bang nobela. Di ba ganyan yung pinapakita? Tila kalahok ka lang ng piyesta. Basta makapatay lang ng kalaban kahit di akma sa kalaban yung tema. Ginagawang pure Filipino ang African-American na kultura. Nandidiri ka sa mga bagong meta, pero nandito ka sa lugar ng tinuturi mong basura. Kaya Arik, itong malaki mong kamalian. Ganitong estilo sa liga pinalusot mo pa. Ito'y battle rap, hindi modernong balagtasan. Mali ka ng pinasok na industriya. Maganda yung sinabi niya, pero dito kasi meron pa rin issue tungkol sa African-American. American lang yan kasi made in America eh. Ganun pa man, na-explain ko na to dati about sa issue na yan. Hindi kasi pareho ng estilo, although merong idea yung Pilipinas sa kung paano nangyayari. Sinasabi palagi na aralin yung history.
yung history ninyo kung paano nag-start yung hip-hop sa inyo yun. Pero walang kaakibat na nag-start kasi magkaiba yung history ng Pilipinas, paano nyo na-adapt yung idea na yun at paano nyo hinubog sa sarili ninyong paraan at paano namin ginawa yung sa amin dito. Diba? Kaya magkaiba pa rin kasi nung unang mga panahon, ang mga nauso dyan, rap, kasi tandaan ninyo may uso. Yung uso dyan, rap, tapos yung chorus, love song. Yun yung usong rap sa inyo dati. Parang nire-remix or something like that. Dito hindi ganun yung uso. Kumbaga, rap mo na, hooks mo pa. So, dyan yung mga style. Kaya sumikat dyan yung Salbakuta, Rasa Manas, iba't ibang klase ng mga rapper na merong ganyan. Kahit si Denmark gumawa din yan eh. Maraming mga rapper at yung mga bagay na yan, dapat yan eh, kumbaga inaaral ninyo sa sarili ninyong pamamaraan. Tandaan niyo palagi, kailangan yung i-separate yung utak ninyo, yung idea na kung anong meron kayo at dito sa Amerika. Kasi dito ako nakatira sa Amerika eh. So hindi ko masasabi na sinasabi na lang nila dito na hip hop for everybody, hip hop. Hindi ako naniniwala doon guys eh. Kasi bago pa magkaroon ng hip hop may balagtasan na. Merong magsasalita sa harap, sasabihin yung gusto niya, tapos may rebuttal din. May ganun eh. Pagkatapos ng isa na naman, babanat naman siya. So dito, parang ang ginawa lang, pinagharap lang sila. So parang mukha lang silang nagsasabong, but in reality, meron tayong balagtasan. So ayoko nang explain yung tungkol dyan kasi na-explain ko na yan dati. So tuloy lang natin. Ang tahimik. Katahimikan na ikaw ay na may mamamaalam. Dumayoko't naglakbay upang pumatay, tumangay ng kaluluwa pauwi sa aming bayan. Ika'y isasakay na lupaypay. Itutupik at pag-uuntugin ko ang utak mo at talampakan. Sisisirit ang bugtong sa isip ko to bubutasan at ganito ang gagawin ko sa mga hindi magpapalakpakan. Sa aeroplano pa lang, tanaw ko na ang ganda ng inyong mga kababaihan. Hindi. Ganda ng inyong kagubatan at nakapili na rin ako ng mga itutuhog ko sa iyong mga kawayan. Magiging pula ang dagat niyong asul, dugo mo'y alay para makulayan. At hahatiin kita sa 11 at ikakalat ka sa 11 niyong lalawigan. Dahil hindi ako kayang gapiin ang taas ng boses o lakas lamang ng diin o paangas sa panlabas, ngunit kabado ka sa loobin, kabado ka sa sulatan, imbis na pag-isipan ay didibdibin. Makatang panay hiyaw, panay sigaw, ngunit hilaw ang bara mong mahinhin. Bumabagyo lang ang emosyon mo sa sulatin, ngunit dulot mo lamang ay kulimlim. Isa kang inahing naligaw na praning nabugok ang utak sa kakalimlim. Bakit hindi mo nalang tiradurin ang salarin sa harap ng salamin? Psh! Pumulot ka ng bubog at sariling dila mo'y tanggalin. Magmumog ka ng asido, pati igo mo ay lunukin. Dahil yun lang ang paraan upang ang mga diwa ng mga anghel na ito ay sagipin. Ang hindi ka pagsalitain dahil may Hindi ko alam kung sa ibang tao, okay yung mga ganyan. Sa tingin ko, ang pinakamaayos na gumawa ng ganyang klase ng style, si Sayed pa din. Dito kasi yung imagination parang hindi mo na siya mai-connect sa realidad eh. Walang hidden meaning. Even though masarap pakinggan, but I think MR Industria should, adjust yung niya.
his style kahit pa paano. Kasi may mga ganyan-ganyan na sa totoo lang, I'm sorry guys alam ko maraming mga big fan ni MR Industria but kumukorny siya eh. Kaya hindi nyo matatalo si Sixth Threat sa ganyan. Mga ganyan-ganyan. Pag narinig nyo bumanat si Sixth Threat, si Mot, kahit si Cripply sa panahon ngayon, o kahit si Tipsy D, ang hirap. 100 years ang pagitan. Kasi mga ganyan-ganyan, sa laban na to, babanata mo ako ng isa kang bulalakaw. Tapos, aabutin, titiraduri. Yung mga salita mo, parang kulimlim, parang... Tapos yung isa, sasabihin lang sa'yo, ano ka, parang ganyan. Yung katulad ginawa ni Fukuda, no, talaga puro puntos yun. Kasi direkta talaga eh. Wala akong, hindi ko kayang iboto o bigyan ng puntos yung mga bagay na imaginary tas kailangan tatama, hindi pwede yung ganun guys. Iba pa rin yung direktang sinasabi sa iyo na nasa libingan ka, susunod kita, kaysa sasabihin na idea mo patay, mabibig sa mga anghel. Parang hindi ako na ano sa mga ganun guys eh. Masyado na siyang malayo. Masyadong hindi imagery. Hindi ko alam kung saan yung kinukuha yung imagery. Imaginary ka mo. Hindi na ako nag-ano sa ganyan guys eh. Kaya I'm sorry sa mga big fan ni MR Industria but sa tingin ko nasa 2 minutes na siya, wala pa siyang malaking sabog. Ayoko lang mag-babysit ng mga artist eh. Kung gagawa ka ng mga ganyan, pakinggan mo si Sayad gumagawa ng ganyan pero talagang may yung intention niya doon sa punch sa letra niya, may meaning at yung meaning na yun nakaakibat sa realidad. Pero yung parang sasabihin dit, for example, yung ginagawa rito ni MR, Ang galing! Mula rin Makatang panay hiyaw, panay sigaw, ngunit hilaw ang bara mong mahinghing. mula rito. Hindi ako kaya mahina pa yan. gapiin ang taas ng boses o gubatan at nakapili na rin ako ng mga itutuhog ko sa iyong mga kawayan. Sa mga hindi ay nalupaypay. Itutupik at pag-uuntugin ko ang utak mo at talampakan. Guys, yung ba may kaayon ko guys. Hindi kasi ako pwede magsinungaling guys dito eh. Masisilip ako ng mga manonood sa akin na hindi ko pwede talagang bigyan ng basta-basta puntos yung mga ganito guys eh. Kasi mapapahiya ako sa mga nakikinig, yung mga nakikinig sa atin. Hindi masilip nila na parang binigyan na lang na hindi ako pwede magganon guys talaga eh. May mga listeners tayo rito, mga taga day one na talagang alam na nila paano ako mag-isip, sa totoo lang. Ugat sariling dila mo'y tanggalin. Magmumug ka ng asido, pati igo mo ay lunukin. Dahil yun lang ang paraan upang ang mga diwa ng mga anghel na ito ay sagipin. Ang hindi ka pagsalitain. Dahil Sabi niya, ang hindi ka pagsalitain, tanggalin mo na lang yung dila mo para masagip sila. Pero in reality, yung sinasabi niya Fukuda, may puntos talaga yung sinasabi niya eh. Parang sinasabi na manahimik ka lang, pero hindi yun yung pinaka-punch. may sakit ka. May sakit ka. Halata naman. Malubha. Kamang-mangang hindi nagagaling, habang sakit ko'y malubhang, kahusayang, tuluyang gumagaling. Mas kasado at mas kargado pa ako sa mga hayop sa galing. Sa sobrang galing ko mamaril, kaya kong pagtitinggaan si Fukuda kahit wala akong dalang baril. Dahil ang pasabog, kagabi ko pa sa'yo itinanim. Hindi mo napansin? Sa unang daping palad at unang pagpangita ay namarkahan kita at hindi mo napansin? Sa pagbigay pa lang ng petsa, inorasyon na kita sa buhangin at asin. Shhh! Kamay ng orasan na lang ang nagturo ng simbolo para paamoy pagpapantayin. Okay. Pagkat hindi kayang burahin. Ang ibig kong sabihin,
Hindi kayang burahin at kaya kong burahin ang buong pagkamakata nito sa isang beses ko lang na pagtatanghal. Pagkat alam niya, kapag hinukay ang kwaderno mo, lumot, basura, kanin, baboy lamang at imbornal. Alam niya na kapag hinukay aking lalim, tubig buka lang mabubungkal. Inumin ng mga tuyong mga isipang hindi na nakakalkal-kalkal-kaltukang kaya kita. Nang magising ka taong mortal, isa ka lang normal na naubusan ng moral, hindi ka espesyal porkit mukha kang extraterrestrial. Sa tingin ko, nakuha ni Fukod yung first round kasi ang daming mga fillers ni MR Industry na hindi naman talaga kailangan eh. Parang, yun lang eh, parang dekorasyon para magmukhang matalinhaga at mas marami siyang nasasabi, but in reality, it's too long. Tapos, nakakaumay din pakinggan. Pero, sa tingin ko, mas trip ko pa rin yung ayo kasing nandito na yung esensya ko, yung taas ng expectation ko after ko makapanood ng Sixth Street, Moth, Target, kung ang sino-sino pa, tapos babagsak ako sa ganit na ewan ko eh. Parang hindi ko makita yung sarili ko na pagbigyan yung ganong klase ng sistema pag nakikita ko si Fukuda na umatake ng malakas. Second round. Ang lakas! Woo! Ang lakas ng imagery! High na high! Ngayon alam ko na kung ba't si Zenlook gusto maging butterfly. Tang inang to, yung kababayan ko, imbis na maging isdang oro, inimpluwensyahan mong maging paru-paro. Doon mo makikita yung theatrical na pag-atake talaga eh. Kumbaga, ginagamit ka mismo kung kung paano sinisira yung value mo at status mo. Kung gaano ka kasamang impluwensya, pag-destroy ng values yun, yung value mo, nawawala kasi. Yan lang pala yung ginagawa mo sa mga kabataan natin, magsira ng puro imagery. Pero in reality, hindi naman imagery. Hindi ko alam ba't sinasabi niyo imagery para kay mga high schooler. Visual yon kasi pag nagsalita kayo ng isang bagay na nagsisimbolize ng isang something, hindi kayo nag-i-imagine kasi kinuha ninyo yung image sa imagine. Hindi. Visual na visualize ninyo. Yun yung proper na terminology. Imagery kayo ng imagery. Ay nako. Bawat words importante na alam niyo kung paano ginagamit. Imagery. Kahit ako natatawa pag naririnig ko na nag-i-image siya. Visual yun. Kaya kasi lagi ko binabanggit sa video ko, very visual. Kasi once na sinabi nila yung idea ng symbol na sinasabi nila, pag nagsalita sila ng bangko, pinto, kotse, nabivisualize mo, hindi mo na imagine. Imagination, iba na yun eh. Binivisual mo kasi nakaganyan ka, pinapa-visualize sa'yo eh. Kaya nga yung tanong doon, sinasabi, visualize mo to. I-visualize mo. Iba yung pinapa-imagine, iba yung ang imagine kinokontrol ka, imaginein mo to. Yung mga image na to. Okay pa yun. Pero pag may sinasabi sa'yo, binivisualize mo siya. Nabivisualize mo. Isang na-impluwensyahan ka pa. Ang pangalan, Tulala. Kaya kailangan nila mag-improve talaga. May mga artist talaga na kailangan nila, kung gusto nila ng ganyang style, kailangan nilang hanapin yung proper way kung paano gagamitin yung style na yan nang hindi mako-compromise yung idea ng battle rap. Kasi madaling gumawa ng mga kung ano-anong mga symbolism o mga imahinasyon na mga salita, mga ganyan-ganyan. Magmukha lang ako talagang malalim. Pero in reality, guys, tingnan mo si Sayad, it takes a while for him para magawa niya ng konkreto yung sinasabi niya. Kasi na-realize niya na may something wrong. Kaya nakita niya doon. Pero dapat talaga baguhin yung mga ganyang isipin mo, kalaban mo si Cripply, mag-aaganyan-ganyan. It's no way. Kaya nga doon ako nagtaka, ba't natalo ni Zenlook si Target? Sobrang bigat ng ginawa ni Target. Hindi ko alam. Hindi ko na i-babysit yung mga ganyan. I'll be more practical at literal na rin ako talaga.
Pwede mo lang magamit yung ganito, pero if you going to abuse it, it's not gonna be good, you know. So, first round pa lang ni Fukuda, in-establish niya na kagad yung dominance niya. Isipin niya kung paano in-establish ni Fukuda yung first round niya. Dominance kagad. Kinall out niya si Enigma. First pa lang, wala pa. Ito, tingnan nyo guys ha. Dito pa lang sa umpisang ganito. Ayun na. Ang ina, na-miss ko to. Enigma! Oh, di ba? Uprising! Dominance, pinakita niya na ibang klase ako, ibang klaseng halimaw ako. Ayun na, sinabi niya dito. Tingnan mo. Sa uprising, tila di na lang kaya ikaw. Di na lang kaya ikaw. Gusto mo tayo na maglaban, hindi yung bibigay mo pa akong sa kani-kaninong alagad mo. Napakahusay niyan. Pagdating dito, gumamit siya ng wordplay dito tungkol sa salitang bilang. Ang dami niyang mga ginamit na words, guys. Tapos, hindi ko alam paano mananalo si Fukuda pagdating sa mga putulin mo, dila mo, para sa mga, it's never gonna happen, guys. It's never. I'm not hating on MR, but sa tingin ko, kailangan niyang mag-improve sa panahon ngayon. Imagery! High na high! Ngayon alam ko na kung ba't si Zenlook gusto maging butterfly. Tang-inan to, yung kababayan ko, imbis na maging isdang oro, inimpluwensyahan mong maging paru-paro. May isang na-impluwensyahan ka pa. Ang pangalan, Tulala. Meron akong mga, ewan ko ba yung mga artist na lumalabas sa flip top din, parang gumagawa na mga kung anong-anong mga gimmick para lang mapansin. Hindi na sila nakikilala dahil sa skills o sa husay nila mag-rap. Nakikilala nila sa kagaguhan na lang. Ayoko ng ganun, guys. Sinisira nyo na lang. Kumbaga, it's fun. Kumbaga, nag-e-enjoy na lang sila. Magiging idol nyo dahil nag-e-enjoy na lang sila, nantitrip-trip na lang sila. Sa akin, hindi na yung pwede. Sa panahon ngayon, hindi na yung 2025 na, hindi na yung sa akin pwede. Kailangan makilala kayo sa skills. Putang ina, tignan nyo sila Spade. 'Di ba? Si Spade, sila Datu, Target, Delo, Batas, Looney, Balakid. 'Di ba? Sila Tyke, ang gagaling, putang ina. Tapos ilalaban mo sa mga artist ngayon na parang pinagtitripan lang. I mean, guys, ngayon, mataas na yung respeto ko sa flip top, and I want every fucking artist na kailangan nilang, they should do the same. Kailangan irespeto nila yung flip top to the point na kailangan nilang magbigay talaga. Magbigay. Kasi ngayon, iba na ngayon ang standing ng flip top. Magte-10 million na ang flip top subscriber, at ayokong masira yung reputasyon ng flip top sa panahon ngayon. Pangalan pa lang, malala. Ayos rin mga na-influensyahan mo, no? Nagiging... Comment nyo nga guys kung nagigets yung gusto kong sabihin o naiintindihan nyo yung gusto kong pananaw. Na sa panahon ngayon talaga kailangan makilala kayo sa skills. Hindi dahil nantitrip lang kayo o gusto nyo lang, parang wala lang. Okay din maging cool eh. Kasi pakiramdam natin parang nagiging idol natin isang tao dahil cool sila tingnan. Parang wala lang silang pakialam. Parang nagtatawan-tawa. Pero hindi guys eh. Kahit saan nyo ko papiliin ngayon sa panahon ngayon, kung hindi mo kayang tapatan si Tipsy D, si Cripply, yung ginawang performance ni Topper, o yung duo sino ba yun? Yung nag-champion, mga ganong klase ng mga talagang skills talaga, o EJ Power, pag hindi ganun yung binibigay ninyo guys, wala na. Wala. Kailangan nila talagang, they have to step their game up. Tuloy natin. Kabuti bigla. Yan. Ganyan magmanipula ang industriya. Yung produkto mo, dalang-dala nila. Pero pinapasahuran mo ng tira-tira. Bakit hindi? Yung mga nerdo mong tamod, umaasa sa'yo. Paano ka naging kakaiba kung maraming gustong gumaya sa'yo? Kasi ang kakaiba, dapat nag-iisa.
Pero sa estilo mong dala, marami na. Kaya Mr. Kakaiba, ano ang yung pinagkaiba? Nilalait mo mga battle MC parehas lang tayong hindi naiiba. Ano, gasgas ba ang ganitong estilo? Gasgas ba kung sa'yo nakadiin mismo? Sabihin na natin estilo ko man gasgas nga pero estilo ko man gasgas, nararapat lang na sa leeg mo to nakasentro. Yung gasgas naging laslas, didilim ang paningin na parang Lil Strokes. Mabubulunan sa pagdiin, mas gasgas ka pa sa fake choke. Pero nag-choke ka kay Class G. Tanda mo pa ba? Itong nag-astang dragon sa round 3, wala nang maibuga. Ang pagbahagi ng salita sa kaapu-apuhan, naging trademark mo pa. Pero paano maalaala ng kaapu-apuhan kung sarili mong literatura nakalimutan mo na? Paano mo ipapakita sa mga estudyante na ibang klase yung antas kung wala ka ring nasabi sa kalagitnaan ng class? Palibhasa, requirements yan ng Estudyante, pricing. class. Nakakatanga. Dahil kung di ka magchuchok, tanggal ka na. Tangina, sira yung uprising. Kasi karamihan ng mga MC ng uprising nag-choke eh. Diba? Si Spade nag-choke. Tangina na yan. Nga ba ganun? Nakita pa ni Pukuda yun. Si Sayad nag-choke din. Si Batas nakapag-choke na din. Ay, nako. Mga member ng nag-choke. Si Balaki nag-choke din. Ay, nako. Puro nga nag-choke mga ka-pricing. Ang inang grupo to, talagang kupunan ng mga weirdo. Iisa na nga lang hindi nagchuchok sa inyo. Si Batas. Si Batas. Si Batas Kaya nag-choke. ayun, pasimpleng nagretiro. Mas pinili na lang niya sa Canada magtanim ng marijuana kaysa sa inyong lahat makisama. Mga weirdo ang puta. Bukod sa weirdo, mga certified kayong tigang. Ikaw, Kuya Dennis, Lasma, Ilaya, mga tirador ng walker sa Telegram. Tanginan to, ang lalalim magsulat, pero mga burikat sa realidad. Ako'y agila, paano ka sa'kin aangat kung kaya mo lang tirahin mga mabababa ang lipad? Ganon magkumpara ng sulat. Bars. Wala nang pasakalye. Bawat punto sinusukat. Ganyan bumalanse. Gumuguhit ka sa utak. Imagery, paano mo nasabi? Kung estilo mo abstract, lumalayo ka sa tunay na imahe. Bars. Aanhin mo ang tugma kung puro mali ang nakukuha. Malalim ka nga, pero hindi ka tumatama. Bars. Maganda yung ending ni Fukuda doon. Na-define niya mismo yung style ni MR Industria. Tangina. Kaya yung second round ni MR. Mali. Hindi daw tumatama. Mali. Pero, ganyan magsulat. Ang makatang walang karapatang magmahal. Walang karapatang mahalin. Magsisisigaw ka man sa mundo mong bingi, magbubulag-bulagang ka pa rin matapos kitang pagmamatahin. Patawarin ka man ng amang maawain, sa kabilang buhay pa rin kita patatawirin. Sa Compostela ka man nila ilibing, walang kinang saking dilim itong pundidong bituin.
na win, dangin ko't dadalhin muna. Sa mapanibong harding kita kakaladgarin muna. At ang mga sugat mo'y aking gagamutin muna. Bago kita pagbubuntalin muna. Hanggang madurog ang tinik at dugo sa iyong noo ay mamuuna. Sa apoy na abiso kita iihawin na tutustahin itong pulutan ko na sakto, may mga sausaw. Ang sarap nun. Na kanina pa nalulungsaw agad, nakababad ka pa lang sa gasolina. Wala ka pa sa impyerno, boy. Hoy! Nandito ka pa lang sa aking kusina. Piprituhin kitang may harina. Naka-4, masaya sa harapan ng iyong pamilya. Habang buhay nyo po itong mapapanood, nakadokumentaryo ang pagpanaw mo sa istorya. Kakaladkarin ka ng daang guriya. Tapos kakalad ka. Lulutuin, tapos kakalad ka. Pwede ko lang masabi, cool story, bro. Hindi mo talaga pwede naman. Pagtatawanan tayo yun sa ibang bansa, guys, pag ginawa-gawa yung mga ganito. Sa gasolina, wala ka pa sa impyerno, boy. Hoy! Nandito ka pa lang sa aking kusina. Natutuwa yung mga tao. Kitang may harina. Naka-4, masaya sa harapan ng iyong pamilya. Habang buhay nyo po itong mapapanood, nakadokumentaryo ang pagpanaw mo sa istorya. Kakaladkarin ka ng daang guriya at papamolestyahin kita sa mga gerilya. Habang tumutugtog ako ng gitar... Sige, tawa mo na. Habang tumutugtog ako ng gitara sa dilim, bawat kalabit dumidiin sa kaluluwa mo ang trauma. Ayaw niya maging tao muli at muli maging peking propeta, pagkat papatayin ka muli ni Emar kahit saang industriya ka pang planeta. Isilang ay nakatarak ng sumpa ng aking bayoneta. Kamalayan mo'y habang buhay magluluksa sa pagbulay ko ng metapora. Sige, sayaw ka sa aking karma, sa pag-ihip ni Dharma sa aking plauta. Makamandag, lumilingkis, tumutuklaw pag kumukompronta. Umiimprenta ako sa isip, umiimahe, rumirekta sa sekta. Pagkat Guys, hindi ako nabibilib sa ganyan na. Kailangan limitado lang yung paggaganyan nyo at yung pag ginagamit niyan, merong sense talaga. May harina na ka, naka-4 ka pa, kinaladkad ka na, pinamolest yun, nagigitara, tapos biglang saan napunta yun? Saan ka na napunta? Nawala na, naputol na yung kwento, nag-iba-iba na naman, di na yun para sa akin, guys. Hindi na ako na-impress sa ganyan. Kailangan may sense na. Kasi may mga tao dyan na pwedeng magoyo o ma-impress. Pag ginamitan mo talaga ng utak, kaya yung ginawa ni Scrum, pinahiya lang siya ni Sin City. Panoorin ninyo. Yung mga metaphor na ganyan, guys. Panoorin nyo, Scrum versus Sin City. Tignan niyo kung paano lang pinaglaruan ni Sin City si Scrum. Si Scrum, ang galing mag-metaphor nun. Yung ginagawa ni MR Industria. Si Scrum, English conference pa yun. Kaya pinahiya lang siya ni Sin City. Kasi nga hindi tumatama, guys. Hindi tumatama. Diba? Panoorin ninyo. Pagtatawanan lang kayo dyan, guys. Promise, pagtatawanan kayo. Merong sometimes magandang sinasabi si MR o si Senlok, pero pag sinosobra niya talaga nagmumukhang mukhang cool pakinggan. Pero dun lang ba tayo sa mukhang cool pakinggan? Kailangan talaga may punchline direkta. Sa akin, hindi ako na-impress sa mga ganyan. Kahit 10 milyon pa yung nagsisisigawan na nai-impress, hindi ako ma-impress. Yung utak ko masyado nang mataba para sa ganyan eh. Nagigets ko yung gusto mong sabihin, pero sa akin, hindi na ako ma-impress sa ganyan. Second round, nakuha na ni Fukuda. Landslide na to sa akin. First and second round. ako'y ginawa ng Diyos sa kanyang imahe, ikay inihaw lang sa kuweba. Inihaw sa kuweba, nasa may ganito, ganyan. Wala. Tapos yung mga crowd, wow. Sa akin, hindi, guys. Kailangan mag-level up din talaga. At nung nakita ang itsura
itinapon kanya't itinakwil. Sisiw Pag sinuri ninyo yung mga gawa ni Sayad, ganyan siya gumawa, pero may sense. May sense talaga kasi nakita niya na yung ano nun eh, yung papaano talaga yung ginagawa ng maayos. Kailangan may patutunguhan, hindi yung parang ang gulo tapos hindi makakonect sa realidad. Kumbaga, hindi every single time sa meaning ka magre-rely. Magmukha lang hindi pwede. na kinupkup ni Senyor Pedro, pinatuka, pangkatay para gawing pastil. Ang sarap nun. Nakaagutom. Kaya ang timbre sa akin, lasog-lasog daw kitang ikahon. Kasi ibabaong ko ng disente, malapyatro gumarote ng kokoteng inosenteng impotente. Kahinaan ng iyong dilim ay naliliwanagan na ng aking lente. Papatayin ko tong karakter ng comics na isinabuhay lang ng lente. Tarantado ka, ito 3.20. Magpagupit ka, igbuburol ko mamayang 17. Dahil dumayo ko ng Davao para itong Davao dalhin ko ng Cavite. Ipakita, iparamdam, ipadama na wala kang kwenta. At ang katumbas ko nakalibre. Dahil itong si Pukudang pantelebisyon, papatayin sa teleserye ng makatang pampulusyong pumapatay ng mga peste. Pesteng yawa. Ipapaanod sana kita sa lawa, pero mas pinili kong pugutan ka ng ulo at pakuluan niyang bungo mo dahil sa utak ng matching hindi ako nagsasawa. Yawa! Nakukornihan ako sa ganyan. Hindi na ako natutuwa sa ganyan. I-like muna natin to guys. Sa akin, first and second round, nakuha na ni Fukuda. Ang hirap talunin ng mga points na ginawa ni Fukuda dun. Hindi ako maano sa mga crowd reaction. Doon talaga ako sa punchline talaga. Hindi mo ako madadala sa kunado, kinaladkad na, tapos nawala na yung tandaan ninyo guys, yung buong rounds ninyo, succession yan eh. Meron niyang daloy. May pupuntahan nyo, hindi basta tatalon ka na lang sa panibagong istorya, iniwan mo doon na parang, di ba? Kailangan, ewan ko ba, alam ni, magigets ni MR Industrial, tandaan nyo lang tong laban na to guys, at yung mga sumunod, yung mga dati niyang laban. Tapos tingnan ninyo yung improvement niya sa susunod na laban niya. Paano niya gagamitin yun? Kailangan yung metafora mo nakakonekta sa meaning at yung meaning na yun nakakonekta rin sa realidad, yung facts na yun. Tuloy natin. Yung third round ni EJ Power, yung kalaban niya sino ba yung nakalaban niya? Etong last time lang, napaka-intense nun. Gumamit siya ng napaka-visual nun. Sinasabi niya, tapos nabe-visualize ninyo. Diba? Nabe-visualize ninyo sa utak ninyo yung nangyayari. Tingnan natin. Last round na, game. Yo, tinalo ka ni M-Site. Sariling estilo mo pa ginawang patalim. Nilibing ka on-site. Pinasok niya ang mundo mo at yung mundo mo inangkin lang ng squatting. Pero nilabangan mo si M-Site sa kaniyang mga narating. Gumawa ka ng istorya ng mga bagay na di mo kayang gawin. Kasi nga, di ba, ikaw yung M-Site na salamin, shing! Nakakasilaw sa paningin. Shing! Ang maging M-Site na salamin, ano ang intensyon? Para masabi na ba din na ikay isang kampyon? Nakapag-invest ka na ba ng pera? Naaabot ng milyon? Nakapagpatayo ka na ba ng liga? Di ba walang ganon? Nagpapakasalamin ka? Palpak na produksyon? Mirror effect itong nagpapakasalamin sa tunay na buhay? Baliktad yung refleksyon. Bars. O mirror effect, baliktad. Baliktad yung reflection kasi ang sinasabi dito ni Fukuda, inaangasan mo si M-Site
sa mga bagay na-establish niya sa kanyang sarili na ikaw wala ka pang napapatunayan. Iyon, bars. Facts na, maganda pa yung meaning. Kasi sinasabi niya dito yung difference between M-Site at pati MR Industria. Bakit mo yayabangan yung isang tao na merong sariling battle league, may sariling ganito, may mga nagawang mga ganyan, may naiambag. Yan yung sinasabi ni Fukuda. Ba't di mo na lang sinabi na naiinggit ka sa iyong kalagayan? Kasi ikaw tong industriya, pero nasa kanya yung pamantayan. Bars na naman. Sa bagay, Ikaw yung industriya, ikaw yung industry na pinamumugaran ng kahit anong mga bagay-bagay, pero walang nangyayari sa'yo. Ang pamantayan pa rin si M-Site kasi siya yung may narating. Kasi may industriya ka, pero si M-Site yung mas may narating. Diba? Tuloy na. Piti ka nga pala. Sanay sa baliktaran yung buga. Kung ano yung pagkukulang niya, pinupuna niya sa iba. Galit ka sa komedya, pero ikaw tong nakakatawa. Kala ko ba uprising ka, Supreme Fist, ba't nang i-scratch ka ng iba? Kala ko ba uprising ka, Supreme Fist, ba't nang i-scratch ka ng iba? Kasi sabi niya pupugutan daw niya ng ulo si Lucas sa ere. Tipikal na ugaling Pinoy ang dala. Talangkang nangahamak sa ere. Nakakaputang ina. Isa kang talangka sa karamihan. Pangkaraniwan ka lang sa mata ng di pangkaraniwan. Mamumulaklak mong salita, tuluyan kang sasamahan. Bulaklak na mismo mangingibabaw sa puntod na yung libingan. Ba't dito ka pa sumugal? Battlefield to ng mga emsing halang. Hindi ka immortal. Pampalipas oras ka lang. Wow. Yang left field mong estilo, yan na rin magiging batayan. Ito'y mama sa pano. Itong left field maiiwanang patay sa palayan. Palayan! Kasi mukha kang scarecrow pag tinanaw. Payat na walang laman. Pamilyar ba yung galaw? Oo. Nuki Blaze ka lang dabaw. Tangina. Di mo ko kaya sa sigawan. Pumapatay ang ingay kong likha. At kung presensya pag-uusapan, itong Kabitenyo sa Davao mawawala. Kaya Emar Bautista, nasa Davao ka, matuto kang makisama. Persona non grata itong Emar sa Davao, naging Ramon Bautista. Kahit magpakasipi ka at kultura, aralin panlipunan ka, pampukin ng ina ka, sasagutin lang kita ng Taglish sa yung barang mostly whack. Manipulado ko lang sa kamay itong industriya na parang handicraft. Pulbos ang kahahantungan, durog sa kamay itong adik, tira bumalik sa pagiging baguhan. Industriyang dinaan lang sa basic. Oo, tinutulak mo ang sining, pero mali ka dito ng tinutugis. Daanan mo, misleading. Art ka ng art, pero yung art form mo, wala na sa hugis. Meron. Natin gagawin yung MR Industria. Sa dami ng sinabi mo, ang dami. Ang masasabi ko lang, kulang-kulang ka. Sa dami ng sinabi mo, kaunti lang ang may ibig sabihin, kulang-kulang pa. Kaya ganito na lang ako kakalma, pagkat kalabang ko'y lagpas pa sa pagkalampa. Habang malabagyo ako manalanta, ikay tarantado lang na taranta. Habang buhay ka man dito sumampa, tingin ko sa'yo'y bagong salta. Pambatang banta ng pambatang paksa ng makatang isip, batang mukhang mapakla. At mukhang pariwara, kaya ihihiga kita sa pintuang pahabang parihaba. Patayo ang iyong hukay, nakalabas ang muka, pagkuutosan ko muna bago ko tungtungan sa pagtula.
Pagkat sa aking dura ay hindi na mabilang ang mga bungo na nakasabit sa aking tarangkahan. Kabahayang kong nilikha ay puro kalansay ng mga immortal na hindi nasusugatan. Puso ko'y ginto, ngunit tinggang pandigmaan, ikisalaan lang sa sanlaan. Sa pagsibol ba naman ng pangil mo, umurong ang sungay at hindi ka na tinubuan. Kaya ang mabuhay ka pa Fukuda ay akin ang tinututulan, pinuputulan. Sa pag-ikot ko ng ulo mo patalikod, yan ang kamatayang hindi mo matatalikuran. Gagawin kitang pataba sa likod ng aming lupang taniman, at ang mga prutas at gulay na aanihin ko ay ipapalamon ko sa iyong kaapu-apu. Ng kanilang malasahan ang uod mo't baho, kamang mga natangi mong iiwan. Nang tuluyan na nilang dukutin ang kanilang mga mata nang hindi na makalingon sa kanilang pinanggalingan. Pagkat dapat lang, naburahin ang iyong angkan at alaala ng iyong mga ninuno. Kasaysayan nyo'y putok sa buho, alipin ng mga palasyong walang namumuno. Sa kakaputol nyo ng puno sa gubat, tinabunan kayo ng lupang gumuguho, at ikaw lang ang para padaanin ko sa langit, pero sa impyerno ka patungo. Dahil doon, patuloy kitang kukulamin, bababuyin at babalahurain. Sa baon ko ng aking letra, kaya kang hukayin kahit ikay nasa pinakailalim. Habang bara mong pabara-bara, hindi ako nagawang butasin. Sa sobrang hina, wala akong maring maramdaman, kahit lahat tumatama sa akin. Sa kamakatang bulaan, tinatangay lang ng hangin. Hindi kita para seryosohin, dahil patunay mo'y hindi naman totoo. Kaya ang totoo, pagpanaw mo lang ang nais kong totohanin. Dahil sa aking diwa, naganap na to, MR laban sa supot na Fukuda. Bago ko pa to sulatin, yung mga dasal mo doon ay hindi matutupad, kinontra ng aking panalangin. Dahil pansarili lang ang sayo, habang pangkalahatan ang sa akin. Huling hiling ko ay huling laban mo na to, para sayo, para sa inyo, at hindi lang to para sa akin. Huling hiling ko ay huling laban mo na to, para sayo, para sa inyo, at hindi lang para sa akin. At yun ang pinagkaiba natin, pangkalahatan. Sa akin, bonus na lang yung third round. Panalo pa rin si Fukuda pag tinignan ninyo yun, pag hinimay ninyo, pag sinuri ninyo. Sa akin, first and second round, nakuha na ni Fukuda. Kahit third round, hindi na ako na-impress. Boss ka na 8. Mag-iis mo ang beses para kay Fukuda at MR Industria. At gusto ko lang din batiin, no? 11th anniversary nga pala ng Uprising Records Philippines, kaya shoutout sa amin mga kapatid. Tuloy lang. At ito, sa totoo lang, miyembro talaga yan. Hopefully, mahanap ni MR Industria yung sinasabi ko, at mabago niya na kahit paano yung style niya. You can only put much, not too much. Only certain words. Kasi 1 year from now, couple months from now, marirealize na hindi, magmumukha silang clown dyan. Kasi ang daming puntos ni Fukuda eh. Huwag niyong hayaan na masira kayo sa sarili niyong ginagawa na alam ko, naintindihan ko yung art form, alam ko kayo gusto niyo maging kakaiba, nagigets ko na gusto niyo maging very magaling sa paglikha ng mga salita, you know. Pero battle is a battle. Battle wise talaga. So sa akin, mas maganda, mas battle format niya. Yung format na ginawa ni Fukuda, mas battle format siya. At mas naiyaano siya sa format na yan. Totoo yan. Ang boto ng urado, 3-2, magigay para kay MR Industria. Kaya lang. Yung mga tao din kasi talaga na bumoto kayo MR. Mga dito.
konti. Pero round 3, binigay ko din kay Emar. Round 3, Emar, hindi ko kilala yan. Nakasulat niya nun. Kaya Round 2, at doon na-dominate ni Emar yun. Hindi naman ganun kalayo, hindi naman ganun kalayo yung pagitan. Kaya ganun mo siya. Nikki, sobrang lakas ng laban, mag-ibang estilo. Sobrang solid ni Emar sa estilo niya, sa pinanapili niya. Pero unang dalawang round, binili ko kay Fukuda, sobrang close. Yeah, dalawang round, Fukuda na agad yan. Pag nakita ninyo kung gaano kaganda yung structure ng rounds ni Fukuda, napakahusay. Nakaramdaman ko, kasing galing niya rin si Sak Maestra gumawa ng lines eh. Ang problema lang kay Fukuda talaga, ang konti. Tsaka yung setup niya kung paano niya i-deliver yung gusto niyang ipakita na mensahe. Ang tagal. Kailangan niya lang talagang paliitin yung intention niya eh. Kung kaya mong paliitin yung ano mo. Kasi nag-over-explain kasi yung ibang mga artist kasi gusto nilang ma-explain, akala nila hindi na-arok ng mga tao, hindi. Kaya nga nandito na kami ngayon mga reactionist. Kung di man kayo maintindihan ng crowd, di man kayo maintindihan ng mga judges, nandito tayo, susuriin natin yan. At sasabihin ko sa inyo, gawin ninyo yung pinaka-the best ninyo bilang mga artist. Nandito kami para suriin yan at i-appreciate ko at ma-appreciate ko pag ginalingan ninyo. Ganun lang para. Pero ganun pa man guys, para sa akin, panalo si Fukuda. Hindi ko alam paano nanalo si Emar doon. Hindi ko alam. Ganun pa man. Maraming salamat guys kung nagustuhan ninyo. I-like nyo na lang, i-share nyo na lang. At ayoko na lang ma-disappoint pa lalo. Kasi sa akin, sa tingin ko okay si Fukuda. Magandang ibang laban niya. Kaya lang, dito hindi ko alam paano eh. Ba't ganun eh. Ganun pa man guys, maraming salamat. Galing nga sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na paligid sa inyo. Tigil sa lahat, mag-sarap kayo palagi. Plan motive nga pala ng Google Pro. Ingat kayo lahat dyan. Kita tayo sa sunod na video. Fukuda.